Hello mga kaswang, isang mapagpalang araw po sa inyo. Bago ko po simulan ang kwentong ito, hihingi lang sana ako ng pabor sa inyo na tulungan niyo akong maabot ang 200 subscriber. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Sir Casper, hindi ko po ito personal na karanasan. Karanasan ito mismo ng lolo ko. Hindi ko alam kung alam na ng lahat ng tao rito sa Quezon, lalo na sa Lukban, ang nangyari. Pero ilang taon na rin ang nakalipas mula nang maganap ang pangyayaring iyon. Sa ngayon, mahirap pa rin ang buhay namin. Wala man lang naiwan sa amin, lalo na kung ikukumpara sa balita na mayaman noon ang lolo ko. Alam mo sir, kaya niyang suportahan ang buhay ng kahit ilang henerasyon pa. Nagsalin-salin ang kwento sa aming angkan. Nakasulat rin rito sa libro ng mismong anak ni Lolo Rico na nakasaksi sa lahat ng paghihirap niya. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang malimutan ang hindi kapanipaniwalang karanasang nangyari. Ang lolo kong si Rico ay may 8 anak. Pero pinapaampon nila ang isa at ang pinagkukunan niya ng pangkabuhayan ay trabahong tila simple lang, ang pagtatanim at pagsasaka. Hindi laging may pera doon dahil karamihan sa mga nakatira rito malapit sa bundok ay kapos din sa buhay. Ang mga gulay na itinatanim niya ay kadalasan nauuwi na lang sa pagkain para sa pamilya. Malaki naman daw ang naidulot noon sa kanila. Pero pagdating sa usapin ng sakit at karamdaman ng mga bata, doon sila nangangamba. Dahil walang sapat na pera, walang pampacheck up, walang pambili ng gamot, at wala silang maipambayad. Nasanay na lang silang makontento sa buhay noon. Hindi nga gaano inaalagaan ng asawa ni Lolo Rico ang mga anak niya. Pinapaniwalaan nila na kung hayaan lang na masanay sa dumi ang katawan ng mga bata, hindi sila tatabla ng anumang sakit. Pero hindi naman ganun, di ba? 4 sa 8 anak niya ay laging may karamdaman. May ilan na inaatake ng hika, may laging inuubo, at may laging nilalagnat. Parang sinampal sila ng kahirapan at ipinakita ng mundo na hindi sana dapat sila ipinanganak dahil sa hirap ng buhay. Ganoon na ganoon ang umpisa ng kanilang buhay. Kaya ginagawa ni Lolo Rico ang lahat para lang mabigyan ng pamilya niya ng kailangan. Halos hindi na siya umuuwi, tanim lang ng tanim, alok nang lang alok para may bumili ng ani niya. Samantalang ang lola ko naman na asawa ni Lolo, nandoon lang sa bahay. At hirap ding sabay-sabay alagaan ang mga lumalaking anak na may kanya-kanyang sakit. Palagi nang pagod ang mag-asawa. Wala na silang oras para sa isa't isa. Parang wala na silang nagagawa para sa relasyon nila. Hindi na sila nagiging mag-asawa, kundi nagiging mga magulang na lang. Hindi na nila nagagawa ang mga bagay para sa sarili nila. Tulad ng makatulog ng mapayapa, maligo ng maayos, at gawin ang mga karaniwang gawain sa normal na buhay. Puro anak na lang ang inuuna nila. Kasalanan naman nila, di ba? Kasi marami silang anak. Pero kahit ganon, nakakaawa pa rin sila kung iisipin. Kilala si Lolo Rico sa buong baryo, lalo na sa Lukban, bilang isang kayod kalabaw. Halos parang hindi na siya napapagod at nananatiling matatag sa kabila ng dami ng ginagawa niya para lamang kumita. Kahit ano pa ang trabaho na ipapagawa sa kanya, may naiuwi pa rin siya sa pamilya niya. Sila talaga ang tipo ng pamilya noon na bihirang makatikim ng mga bagay na sa tingin natin ay masarap. Sabi pa nga sa libro, maski isda, bihira nilang matikman.
At kapag makakatikim man, kadalasan ay wala ng ulo. Yung bang nasa loob ng lata ng sardinas. Si Teofil naman ang panganay na anak ni Lolo Rico. Ang palaging kasama at kasundo ng lolo ko. Siya rin ang saksi sa lahat ng nangyari at siya ring nagsulat ng libro tungkol sa kabuhayan at paghihirap ng pamilya nila. Pa, magtrabaho na kaya kami ng mga kapatid ko. Kami na lang, yung 3 na walang sakit, para makatulong sa gastusin. Awang-awa na ako sa iyo, pa. Ayoko nang mag-aral. Wala nang mangyayari kung tutuloy pa. Lalo lang nadadagdagan ang gasto sa mga proyekto at pati sa aming pangangailangan sa eskwela. Ipagamot na lang natin iyon sa sakit ng mga kapatid ko, pa. Tapos, magtatrabaho na kami. Anong magtatrabaho, anak? Walang magtatrabaho sa inyo. Ginagawa ko naman lahat, ha. Ginagawa namin ng nanay nyo ang lahat ng tungkulin namin. Bilang mga magulang nyo. May kulang pa ba? Bakit mo pa kailangang sabihin yan? Sobra-sobra ng paghihirap ko. Huwag mo namang isipin na nagkukulang ako sa iyo o sa mga kapatid mo. Hindi na kayo nakakapagpahinga ng maayos, pa eh. Sobra-sobra na nga, pa. Kaya nga gusto ko nang tumulong. Gusto na rin naming tumulong. Kasi kapag napagod ka ng gusto, hindi namin kakayanin na mawalan ng ama. Baka singilin ka na rin unti-unti ng katawan mo. Huwag kang mag-alala, Pel. Bata pa ako. Marami pa akong diskarte sa buhay. Marami pa akong pwedeng gawin. At saka marami na rin ang nakakakilala sa akin dito. Marami ang handang tumulong sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mangamba. Ayos lang si Papa. Payagan nyo na lang ako magtrabaho pa habang nag-aaral. O kaya, ilalako ko na lang ang mga gulay nyo sa paaralan. Hindi ko na talaga kaya to. Pakiramdam ko kasi, pabigat ako kasi ako ang panganay. Dapat ako ang nakakatulong sa atin. Pero tignan nyo, wala man lang ako maibigay o magawa para sa pamilya. Sobrang sakit nun para sa akin, pa. Kaya pakiusap, payagan nyo na akong tumulong sa inyo. Sobrang salamat sa pagiging maunawain mo, anak. Sa pagiging maintindihin mo sa sitwasyon ng pamilya. At sa hindi mo pagtatanim ng sama ng loob sa amin. Kahit nahihirapan kayo, kahit hindi naman dapat. Pero huwag ka nang magtrabaho muna. Papayag ako na ialok mo ang mga gulay natin sa paaralan. Basta manindigan ka na kailangan mong makatapos sa pag-aaral. Magbibinata ka na, anak. Malapit na. Kaunting tiis na lang. Hayaan mo. Naniniwala ako na gaganda rin ang buhay natin pagdating ng araw. Lagi naman kaming masipag ng mama nyo eh. Siyempre naman, pa. Lahat ng mga iniisip ko ay para sa atin din. Kaya kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, sa unang sahod ko, kakain tayo ng masarap. Para maisip mo lahat. Kasi sobrang halaga ng mga ginagawa mo para sa amin, pa. Wala kang ibang iniisip kundi ang gampanan ng lahat para sa amin. Kaya maraming salamat, pa. Kasi hindi mo kami sinusukuan. Awang-awa at sobrang mahal ni Teofil si Lolo Rico. Kasi saksi siya sa lahat ng paghihirap noon. Kaya nanindigan siya. Nasusunod palagi sa kanyang ama. At laging titignan bilang motibasyon para magpatuloy sa buhay. Kahit paminsan-minsan, nakakapagod na. Dahil palagi silang gutom. Palagi silang walang-wala. Mas mahirap pa sila sa daga. Kaya yung bahay nila walang daga. Palagi lang silang nakatanaw sa ibang tao. Palagi na lang umaasa sa tulong o sa bigay. At palagi lang umaasa sa dasal na balang araw. Papaabot rin sa kanila ang panahon. Makalipas ang ilang araw, nakakabenta naman si Teofil sa school niya. Bumibili ang mga guro, kaklase, pati ang prinsipal. Kasi alam na ngayon ang lahat na mabuting bata si Teofil. Naiintindihan nila ang hirap na pinagdaraanan ng pamilya niya. Sila nga ang nabansagang isa sa mga pamilyang nakatira
sa bundok Banahaw. Malapit nang matapos ang ilang buwan bago pumasok ang panahon ng tag-ulan na sinasabing magsusunod-sunod ang mga bagyo. Nangangamba sila lalo dahil kapag umuulan, lalong nagkakasakit ang 4 nilang mga anak. At mas nakakakaba pa kapag umuulan, nasisira rin ang mga pananim nila. Balisa na naman si Lolo. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin para maisalba ang mga halaman niya. Lalo pa, lumalala rin ang kondisyon ng 4 niyang mga anak. Nagtayo na lang ng kubo doon si Lolo Rico sa harap ng mga taniman niya. Indikasyon iyon na hindi siya makakauwi ng palagi sa kanilang tahanan. Para iyon ang magiging pansamantalang tahanan niya sa mga panahong kailangan niyang bantayan ang mga pananim. Gusto sanang sumama ni Tio Phil doon, pero hindi naman siya pinapayagan ni Lolo. Kaya ang magagawa na lang ni Tio ay dumalaw-dalaw doon tuwing umaga at maghahatid ng pagkain. Nang magsimula na ang tag-ulan, gustong-gusto nilang pauwiin si Lolo Rico dahil baka matabunan ng lupa ang kubo niya, lalo na kapag gumuguho ang bundok paminsan-minsan. Pero nanindigan ng matanda, ayaw niyang umalis. Gusto niyang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Hindi na nila pinilit si Lolo Rico. Pinabayaan na lang nila doon yon. Lagi nilang inuutosan si Tio Phil na siguraduhin hinahagilap at inaalagaan ang tatay nila. Kaya dumadalaw pa rin si Tio Phil sa kubo ni Lolo tuwing kinakailangan. Pa naman alam mo namang delikado na dito. Pwede kang matabunan ng lupa. Mas gusto pa naming magtiis sa gutom kaysa makita ka naming mamatay dahil sa kakahanap mo ng paraan para hindi kami magutom pa. Kaya umuwi ka na pa. Pwede naman naming bantayan ng salitan ang mga pananim mo . Wala namang mawawala. Pwede ka namang magtanim ulit kung kinakailangan. Dugo at pawis ang inaalay ko sa mga pananim na to. Tignan mo kung gaano sila kagaganda at kalalago. Ayaw ko yung pabayaan. Kagaya niyo mga anak ko kayo, mga anak ko rin ang mga pananim na yan. Tignan mo ang itsura nila. Kung gaano kalusog at kalago. Masisiguro mo ba na hindi sila masisira ng bagyo? Unang malakas na ulan. Hindi, di ba? Pinaghirapan ko yan. Pinalaki ko yan. At kahit gaano pa kayo kakulit, kahit gaano pa kayo kabagal lumaki, kagaya rin yan ang mga bunga ng mga pananim ko. Dumadating din sa oras, umaabot din sa panahon. Ikaw talaga pa, napakakulit mo no. Pinagsasabihan ka lang naman dinadamdam mo agad. Alam ko naman na mahal mo yung mga pananim mo. Naiintindihan ko yun pa. Pero, mahal mo din naman ang buhay mo, di ba? Mahal ka namin. Mahal na mahal. Kaya ka namin gustong pauwiin. Hindi dahil wala kaming pakialam sa hirap mo, kundi dahil may pakialam kami sa'yo. Ayaw mo lang kaming pakinggan. Hindi mo kailangang ibuhos lahat dyan sa mga pananim pa. Kahit gaano pa sila kahalaga. Hindi sila kasing halaga ng buhay mo. Paano kung wala ka na bukas para sa amin? Paano kami pa? Kailangan ka pa naming makakasama pa, ha? Kapag nangihina ka na, kapag hindi ka na makatayo. Ganon ba ang hinihintay mo? Na bumagsak ka muna bago mo kami pakinggan. Hindi ka na namin kailangan kapag patay ka na pa. Kailangan ka namin ngayon. Ngayon na buhay ka pa. Ngayon na kaya mo pang umuwi. Ngayon na kaya mo kaming yakapin. Hindi yung matanda lang ako anak pero hindi pa ako mawawala sa inyo. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Binibigyan mo na naman ako ng kung ano-anong ikokonsensya. Mahal na mahal ko rin kayo, kaya nga ako nandito. Hayaan mo pagkatapos ng tag-ulan. Uuwi na ako. Sige na. Iwanan mo muna ako dito. O kung ayaw mong umalis, tumulong ka na lang magkuha ng mga gulay dyan.
Huwag na natin palalain to hanggang sa kailangan pa nating mag-iyakan. Sayang ang oras. Mas mabuti pang gamitin natin sa paggawa kaysa sa pag-aalala. Kahit ano pang sabihin mo pa, hindi mo kami mapipigilan sa pag-aalala. Basta nangako ka pagkatapos ng tag-ulan, uuwi ka sa bahay ha. Tandaan mo yan pa, hindi ko yan kakalimutan. Oo anak, basta pag gumaling na sina Ella at Rose, pati si Nonoy, titigil na ako rito. Magninegosyo na lang kami ng nanay nyo. Ayaw ko rin namang lagi kayong nag-aalala. Hindi ko rin gusto na pati kayo ay magkakasakit. Palagi ko naman kayong ipinagdarasal eh. Kapag nawala na ang mga sakit ng mga bata, mas makakilos na tayo ng maayos. Kasi hindi na ako mapakali kapag iniiwan ko sila. Baka may mangyaring hindi maganda pag wala ang nanay niyo para magtrabaho din. Kahit ako pa, hindi mapakali tuwing papasok sa eskwela. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na gusto ko nang magtrabaho. Ayaw kong iwan si nanay sa bahay. Tapos, 4 na bata ang inaalagaan niya. Natatakot ako na baka pati si nanay ay bumigay. Takot na takot akong mawala kayo pa. Takot din kaming mawala kayong mga anak namin ng nanay niyo. Kaya kami nagpapakapagod para sa inyo. Naiintindihan kita. At alam kong naiintindihan mo rin ako. Mabuti na lang. Swerte kami sa inyo. Mahirap man ang buhay pero hindi nyo kami ginagawang pahirapan. Hayaan mo, konti na lang. Konting-konti na lang. Pag lumaki ka pa ng kaunti, isasama kita sa mga ginagawa ko. Pero tutulungan mo ko ha. Hindi ka magtatrabaho. Tutulong ka lang sa abot ng makakaya mo. Umuwi si Tio Pel ng kampante kasi naging maayos ang usapan nila ni Lolo Rico. Kaya ayon, kampante rin ang buong pamilya ng ibalita ni Tio Pel na maayos naman ang kalagayan ng tatay nila. Ang nanay naman nila ay napapabuntong hininga. Sabi niya, hindi siya kayang makampante dahil alam niyang delikado talaga ang pagtatayo ng kubo sa paanan ng bundok. Bandang hapon, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nakinig sila sa radyo, si Tio Pel at ang iba, at pinupukpok pa nga nila ang radyo para lang makasagap ng signal dahil halos hirain na talaga. Bungad sa kanila ang balitang malakas na ulan at ramdam nila ang panganib sa mga taong nakatira malapit sa bundok at sa mga ilog. Yung iba ay pinapalikas na nga. Malapit naman talaga silang nakatira sa bundok lang. Pero hindi naman sila direktang matatamaan kung sakaling may pagguho. Ang inaalala kaagad nila ay si Lolo Rico. Subalit, sobrang lakas ng ulan at halos imposibleng lumabas. Kung susubukan nila, baka sila pa ang mapahamak. Kumapit sila sa dasal. Nanindigan na magiging ligtas si Lolo Rico dahil marunong siyang dumiskarte. Kaya niyang gumawa ng paraan sa mga bagay-bagay at alam nila iyon. Walang nakatulog sa kanila. Hindi nila magawa ang magpahinga. Ang nanay nila ay palakad-lakad lang sa loob ng bahay. Hindi mapakali. Panay upo, tatayo, sisilip. At panay ang bulong na sana tumigil na ang ulan. Ang ilan sa kanilang mga kapatid ay panay ang dungaw sa bintana. Umaasa at nagbabaka sakaling umuwi ang tatay nila. Baka sakaling makagawa ng paraan si Lolo Rico para makalikas. Si Tio Pel naman ay nananalig sa utak ng tatay nila na sana hindi siya mapahamak sa kabila ng unos. Sa kabilang banda, si Lolo Rico ay tunay na nasa panganib na. Wala na siyang ibang matatakbuhan dahil wala siyang makitang daanan. Gumagabi na rin, kaya wala nang ibang pwedeng puntahan kundi ang umakyat sa bundok. Pumunta siya sa bundok ng Banahaw. Doon, nagbabakasakali siya na may matatagpuan siyang mauupuan at masisilungan.
kahit papano para makatakas sa mga naglilipa ng hangin. Hindi na niya alam kung saan ang direksyon, pero sigurado siya na kapag sumikat ang araw, alam niya ang daan pa uwi. Kaya lakad lang siya ng lakad at yumuyuko. Pilit nilalabanan ang malakas na hangin na bumubuga sa kanya. Hanggang sa napakapit siya sa isang puno. Mahigpit na mahigpit ang pagkakapit niya. Halos ayaw nang kumawala. Naninindigan siyang hindi siya pwedeng mamatay. Alam niyang ang kahit kaunting pagkabitaw ay maaaring magdulot ng pagkahulog at matinding pagkabagok niya. At dahil medyo ilang araw ng pagod at walang sapat na lakas, talagang nanindigan lang siyang kumapit ng kumapit. Kahit anong sigaw niya, wala namang makakarinig para bigyan siya ng tulong. Hanggang sa unti-unti, para bang sumusuko na si Lolo Rico at tinatanggap na lang niya na kung anong maaaring mangyari sa kanya ay yun na yun. Hanggang sa may biglang humawak sa kanya, isang diwang kamay. Sobrang init nito. Pero inabot nito si Lolo Rico. Hinila siya nito at nawalan siya ng malay. At nang magising siya, nasa isang magandang higaan siya. Lahat sa silid ay napakamahal at napakaganda, talagang hindi mo aakalain na may ganoong lugar sa bundok. Napalingalinga si Lolo Rico. Malinis siya at parabang pinaliguan at binihisa ng napakagandang damit. May nakahain ding masasarap na pagkain sa tabi ng higaan niya. Hindi na siya nagdalawang isip at agad niyang nilantakan ang pagkain. Pagkatapos, uminom siya ng tubig. Kakaibang tubig na iyon, malinaw at presko. Pero may bahagyang tamis na kakaiba at nakakapawi ng pagod. Lumabas siya sa pintuan na gawa sa ginto. Alam niya na may mali. Alam niyang nasa mundo siya ng mga kakaiba. Ngunit pinili niyang umakto ng normal. Hindi siya nagpakita ng takot o pangamba. Nananatili siyang kalmado. Nakita niya ang tatlong lalaki. Alam niyang hindi iyon mga tao. Isa sa kanila ang pamilyar na kamay. Ang kamay na humawak sa kanya noong siya'y nakakapit sa puno. Ngumiti siya sa mga ito at ngumiti rin ang tatlong lalaki. Isa lamang ang nakipag-usap sa kanya. Ang pangalan niya ay Ramil. Mabuti at maayos ng pakiramdam mo, Rico. Alam mo naman kung paano ka namin tinulungan kagabi. Sobrang nag-aalala kami sa iyo. At alam kong batid mo rin kung nasaan ka. Alam mong wala ka sa mundo niyo, di ba? Ayos naman ako. Mabuti nga at mabilis nang gumaan ang pagkaramdam ko. Nga pala, pwede na ba akong bumalik? Salamat ha. Sobrang nagpapasalamat ako. Pero hindi ako pwedeng manatili sa mundo niyo. Inaantay ako ng pamilya ko at siguradong nag-aalala na sila sa akin. Huwag kang magmadali, Rico. Palagi ka naming pinapanood. Alam namin ang lahat ng paghihirap mo at ang dedikasyon mo para sa pamilya mo. Sa totoo lang, nahahabag kami tuwing nakikita ka. Kasi alam naman namin na ginagawa mo ang lahat para mabigay ang pangangailangan ng mga anak mo. Kilala rin namin ang sakit ng mga anak mo. Diba? Kayang-kaya ka naming tulungan. Tulungan? Pero ano naman ang kapalit niyan? Anong mangyayari? Ayoko po ng obligasyon, pakiusap. Walang kapalit ito. Ito lang ang kasunduan. Pagandahin ang buhay mo. Kada kasinungalingan na babanggitin mo, lalabas sa bulsa mo ang sandamukal na gintong barya. Pwede mo yang ibenta. Yayaman ka ng sobra. Yun lang. Ganon kasimple. Tatanggapin mo ba ang gantimpala namin? Isipin mo na lang na yan ang tulong namin mula sa bundok. Dahil nakikita ka namin bilang mabuti at responsabling ama. Talaga? Sige, tatanggapin ko po yan.
Para ito sa mga anak ko. Handa akong magsinungaling ng walang habas basta mabigyan ko sila ng magandang buhay. Salamat talaga. Salamat sa inyo. Lumapit si Lolo Rico sa tatlong engkanto. Hinawakan siya sa ulo at may inusal na salita na hindi niya maintindihan. Ang tanging alam niya ay parang umabot lang sa langit ang paghinga niya nang sa sobrang saya. Pagkadilat niya, andun na siya ulit sa bundok. Wala na ang ulan at maliwanag na ang paligid. Dali-dali siyang umuwi hanggang sa may nakasalubong siyang magsasaka at tinanong kung kumusta siya. Sagot niya, hindi pa rin siya maayos dahil natulog lang siya sa putikan sa bundok. Pagkatapos noon, naramdaman niyang biglang bumigat ang bulsa niya. Sinilip niya ng bahagya at kumikinang at kumikintab ang mga barya sa sikat ng araw. Dahil doon, napatalon siya sa sobrang tuwa at nagtaka pa nga ang magsasaka sa kanya kung bakit bigla siyang naging ganon. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Lolo Rico. Tumakbo siya papunta sa bahay nila para ibalita ang nangyari. Noong nasa bahay na siya at nakarating na, lahat sila ay tuwang-tuwa at nagtatatalon. Hindi nila pinagdududahan si Lolo Rico. Kaagad nilang ibinenta ang mga barya sa bayan. Isipin niyo iyon, makalipas lang ang 3 araw, kayang-kaya na nilang magpatayo ng bahay. Sabi pa ng mga engkanto, mas tatagal ang epekto ng gantimpala kung ipapatayo nila ito sa mismong bundok ng Banahaw, kahit sa baba lamang. Kaya sinunod nila iyon. Doon sila bumili ng lupa at nagpatayo ng bahay. Hindi lang basta bahay kundi malaking bahay. Marami ang nagulat. Marami ang hindi makapaniwala. Mga kakilala at kapitbahay. Na paano biglang yumaman si Lolo Rico? Wala silang ibang pinakinggan kundi ang sagot ni Lolo Rico sa mga tanong ng kapitbahay na mula sa mga kasinungalingan. Dahil dito, lalo pang dumami ang pera nila. Bumili sila ng iba't ibang bagay. Ipinaospital niya ang mga anak niyang may sakit, habang ang asawa niya naman ay bumili ng mga mamahaling alahas, bag at mga damit. Ang mga anak naman niya kabilang si Phil ay lumipat sa magandang paaralan. Bumili rin sila ng mga sasakyan at iba't ibang panggamit. Ang 4 niyang anak ay dinala niya sa ospital sa mamahaling ospital para mapagamot. Sobrang kampante na sila sa buhay. Wala na silang mahihiling pa. Kaya lahat ng gusto nila ay kaya nilang bilhin. Ang galing dahil sa isang iglap lamang, parang sa isang kisap mata, ay maayos na kaagad ang kanilang buhay. Wala na silang dapat pang alalahanin tungkol sa paghihirap. Sa gamot, wala na silang kakulangan. Pati si Lolo Rico noon ay naging mas kampante. Kung kani-kanino siya nakikipag-usap, mas lalo siyang nakakapagsinungaling. Marami siyang nakakapuntuhan at kadalasan ay ang mga taong nagtatanong kung bakit siya biglang yumaman. May mga pumupunta pa roon na mga taong may kaya at may impluwensya. Tinatanong nila kung pwede ba silang makasama sa negosyo. Ngunit hindi palaging pumapayag si Lolo Rico. Ayaw niya kasing kahatiin ang yaman niya at hindi rin niya kailangan ng negosyo dahil lagi naman siyang kumikita ng sobra sa madaling paraan. Pa, bakit hindi tayo umaalis dito sa paanan ng bundok? Kaya naman nating bumili ng ibang lupa, di ba? Ang pangit kasi dito. Paulit-ulit lang ang tanawin. Nakikita ko pa rin kung saan nakatirik ang dati nating bahay. Tignan mo ang itsura. Naaalala ko ang buhay natin noon. Pwede naman tayong bumili ng ibang bahay. Pwede naman iyong mangyari. Pero hindi tayo pwedeng hindi dito tumira. Kasama iyon sa kasunduan namin ng mga engkanto dito sa bundok na hindi ako pwedeng umalis
pati ang pamilya ko. Dahil baka may mangyaring masama sa atin. Sumunod na lang tayo para maging ligtas tayong lahat. Hindi na natin kailangan pang ikumpara sa hirap ng buhay natin noon, ang buhay natin ngayon. Ayoko nang bumalik sa pagsasaka, anak. Alam kong ayaw mo rin bumalik sa hirap. Ang kapalit pala ng lahat ng ito pa, dito tayo mabubulok sa bundok. Pati ang mga magiging pamilya natin at ang mga kapatid ko dito din. Hawak pala tayo sa leeg ng mga engkantong iyon. May pera naman tayo, sapat na iyon. Baka pwede mo na silang bitawan para makalayo na tayo rito. Walang kapalit, walang kahit anong kapalit. Kondisyon iyon. Dahil binibigyan nila tayo ng biyaya, hindi natin sila pwedeng talikuran dahil nakuha na natin ang gusto natin. Isipin mo, anak. Isipin mo lang palagi at ipagpasalamat na lang natin ito. Hindi naman tayo pwedeng umalis at tumira sa ibang lugar. Panghawakan mo na lang na dito tayo naging mahirap at dito rin umunlad ang buhay natin. Si Ellie, Rose at Nonoy, kailan sila uuwi pa? Hindi na sila binabantayan ni nanay sa ospital. Inaasa na lang sa mga katulong. Ano na bang nangyayari sa pamilya natin? Halos hindi na tayo dikit-dikit gaya ng dati. Ano na ang balita sa mga kapatid ko? Kumusta na ang kalagayan nila? Nakibalita ako sa ospital. Sabi naman ng driver, maayos naman daw ang kalagayan ng mga kapatid mo. Inantabayanan pa sila para malaman kung anong mga gamot ang pwedeng ibigay. Huwag mo na lang silang alalahanin. Ngayong may pera na tayo, hindi na tayo mangangamba kung mapapahamak ba sila. Nasa maayos naman silang kalagayan. Bumili ka na ng mga gusto mo doon. Gawin mo ang gusto mo sa buhay. Sige na. Bakit wala ni isa sa inyo ang nagbabantay sa kanila pa? Bakit may kanya-kanya kayong ginagawa? Ano na nga ba ang nangyari? Bakit parang wala na tayong pakialam sa isa't isa? Maging masaya ka na lang, anak. Ang mahalaga, may seguridad tayo. Hayaan mo silang sulitin ang bawat bagay dito sa bahay na to. Ang pera natin, ang buhay na meron tayo ngayon. Hayaan mo sila sa mga libangan nila, sa mga gusto nilang gawin. Dapat ganyan ka rin. Sulitin mo lahat habang nandito pa. Hindi natin alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Kita mo naman, tumatanda na ako, di ba? Yan nga ang lagi mong ipinag-aalala dati nun. Hindi natin alam kung hanggang kailan ko pa kayang gamitin ang biyayang ibinigay ng mga engkanto. Kung hanggang kailan pa ako pwedeng magsinungaling para mas lalo pang bumigat ang bulsa ko. Medyo nag-iba ang pakiramdam ni Tio Phil noon. Parang nawala siya sa sarili at naiinis siya dahil hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Parang nag-iiba na ang ugali ng mga tao sa paligid niya. Ang pamilyang dati kontento, naging parang gahama na. Kaya sinikap niyang pumunta sa ospital at dalawin ang mga kapatid niyang may sakit. Una niyang pinuntahan ang bunso nilang si Nonoy at hindi niya nagustuhan ang kanyang naabutan. Sabi nila, nasa maayos na kalagayan si Nonoy. Ngunit ang totoo, kritikal pala at bumibigay na ang kanyang baga. Talagang pinapahaba pa ng mga aparato sa ospital ang kanyang hininga para manatili siyang buhay. Ang bata ay napakasama ng loob dahil walang dumadalaw sa kanya mula sa kanilang mga magulang. Sobrang tuwa naman niya nang makita ang kuya niyang si Phil. Kasi kahit papano, nagkaroon siya ng pag-asa na may pakialam pa rin ang pamilya niya sa kanya. Sabi ng bata, kung siya lang daw ang papipiliin, mas gusto pa ni Nonoy na maging mahirap na lang ulit. Kahit nasa bahay siya nagpapagaling noon, kahit walang kasiguraduhan kung maliligtas ba ang buhay niya o hindi, nararamdaman niya ang pag-aaruga ng nanay nila at ang pagmamahal ng kanilang mga magulang at mga kapatid. Pero doon sa ospital,
Pakiramdam ni Tito Nonoy ay parang nakakulong siya at nagbibilang lang ng araw kung kailan siya mawawala. Mas masakit pa, pakiramdam niya ay parang na siyang ulila. Napayakap na lang si Tio Phil sa kanyang kapatid at nangakong na dadalasan na niyang dumalaw, lalo na kapag wala siyang ginagawa sa eskwela. Sinunod naman niyang dinalaw ang mga kapatid niyang babae. Nakita niya na maayos ang kalagayan ng dalawa, pero nang malaman niya mula sa doktor, bumibigay na rin pala ang mga nasa loob ng kanilang katawan. Wala namang opisyal na pahayag na may panganib sa mga buhay ng mga kapatid niyang nasa ospital. Pero pakiramdam niya ay ganoon na nga, parang pamamaalam na ang nararamdaman nila sa pamamagitan ng kanilang sama ng loob sa mga magulang. Nakay Phil na naman ang lahat ng bigat. Siya na naman ang kumakarga ng nararamdaman ng lahat. Gusto niya nga noong mga panahong iyon na wag na lang umalis sa ospital na yon, kahit na salitan man ang mga kapatid niyang sa paghihirap. Hindi rin kaya ng mga bata na wala ang mga magulang nila sa kanilang tabi. Pero wala Nasilaw ng yaman ang kanilang mga magulang at mas piniling unahin ang sariling kapakanan. Inaasa pa nila sa ibang tao at sa pera ang kalagayan ng mga kapatid niya. Naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Phil ang pagdalaw at pagdala ng pagkain sa mga kapatid niya. Paano nga naman masusulit ng mga iyon ang pera kung nasa ospital lang sila at nakahiga? Tinatanong niya ang bawat isa kung ano ang gusto nilang ipabili, tulad ng laruan, pagkain at iba pa. Talagang dinadala niya iyon sa ospital. Ipinapakita at pinapalaro sa mga kapatid niya. Kapag nakikita niyang nakangiti sila, sobrang saya na ni Phil. Nagkakaroon siya ng pag-asa na tatagal pa ang buhay ng mga bata. Nangako si Phil sa sarili niya at sa mga kapatid niya na kapag dumating ang araw na pwede na silang lumabas ng ospital, hindi na sila titira sa puder ng tatay nila dahil malaki ang sama ng loob nila at ang damdamin nila. Pinakapit niya na ng mahigpit ang mga kapatid niya para lalo pa nilang mapaginhawa ang loob at mapagaling. Naniniwala naman ang mga kapatid ni Phil sa kanya, kaya unti-unti, kahit papano, gumagaling ang kanilang pakiramdam. Pumapayag na ang mga doktor na magpagaling sa bahay ang mga kapatid niya. Palihim na bumili si Phil ng bahay sa bayan. Hindi naman kalakihan pero kasya na sila doon. At doon na dinala ang tatlo. Kumuha rin siya ng mga doktor para magbantay o mag-asikaso sa kanila. Paminsan-minsan na lang siyang umuwi sa bahay ng tatay nila at halos hindi na nga. Hindi naman siya napapansin dahil abala sila sa kani-kanilang luho at bagong libangan. Ang tatay niya o si Lolo Rico natutong magsugal at magpainom ng magpainom. Samantalang si Tito Phil, pagkagaling sa eskwela, ay nag-aasikaso sa mga kapatid niyang may sakit. Halos siya na ang nagiging magulang. Nagpapasalamat na rin ako kay Tito Phil dahil isa si Mama nun na nagkasakit. Dahil kung hindi yon ginawa ni Tito Phil, malamang hindi rin ako ipinanganak dito sa mundo. Naging matalino si Tito at nagsimulang magnegosyo. 3 negosyo pa iyon, hindi naman kalakihan. Talagang pumatok sa mga tao dahil puro pagkain ang kanyang paninda. Nagkaroon siya ng sariling pinagkukunan ng pera at halos hindi na siya humihingi sa yaman ng tatay niya para lang may maipangpagamot ang mga kapatid niya. Bayad na rin ang lahat ng tuition fee ni Phil hanggang sa makatapos siya sa iisang universidad. Wala na siyang ibang iniintindi kundi ang pag-aaral niya at ang pag-aalaga sa mga kapatid niya na may sakit. Halos nakalimutan na niya ang mga magulang niya.
At ang dalawang kapatid pa na nakatira pa rin sa poder ni Lolo Rico. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumunta sa bahay nila si Lolo Rico at nakipag-usap kay Phil ng masinsinan. Ano ka ba naman, Phil? Ano ba ang usapan natin? Di ba umuwi ka dapat? Hindi natin pwedeng iwan ang sarili natin sa ibang bahay. Pinuntahan ako ng mga engkanto sa bahay natin. Nagpakita sila sa panaginip ko. Galit na galit. Ginagamit mo ang pera ko sa labas. Ano ka ba naman? At nandyan pala ang mga kapatid mo. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Wala kaming kaalam-alam ng mama mo. Nakalabas na pala sila. Magkano bang nagastos ko pa? Sabihin mo. Para maibalik ko na sa'yo. May sarili na akong negosyo dito. Kaya ko nang sustentuhan ang mga kapatid ko. Hindi ko na kailangan ng kahit isang sentimo mula sa inyo. At huwag kayong magsabi na wala kayong alam. Dahil kung talagang nagmamalasakit kayo, saan naman lang naisip niyong dalawin sila sa ospital? Saan na tinanong niyo man lang kung kumakain ba sila o kung humihinga pa ba sila? Pero hindi eh. Mas pinili niyong silawin ang sarili niyo sa pera kaysa sa mga anak niyong naghihingalo na. Ayaw na nila sa inyo, Papa. Masakit man marinig pero totoo yon. Kaya na naming umalis, kaya hindi na kami babalik sa bahay na yon. Nagkikipag-ayos lang kami kung matuto na kayong lumingon. Kung hindi nyo na kami gagawing alalay o sagabal sa paghabol nyo sa material na mga bagay. Kapag naalala nyo na pamilya nyo kami, hindi mga tropeyong pinaluluhod sa harap ng kayamanan. Pasensya na, Phil. Babawi kami ng mama mo. Pangako. Pero pakiusap. Umuwi na kayo bago pa may mangyaring masama. Seryoso ang mga engkanto. Galit na galit sila. Baka gumanti sila sa atin. Baka kung ano pang gawin nila sa amin. Sige na. Phil, umuwi na kayo ng mga kapatid mo. Doon na lang sila magpagaling sa bahay. Gagawin ko pang 5 beses ang perang ibinibigay ko sa iyo. Dadagdagan ko pa kung gusto mo. Basta umuwi lang kayo. Pakiusap. Pera na naman pa. Pera na naman ulit. Akala mo ba puro pera lang ang solusyon sa lahat? Hindi ko kailangan yan. Kahit gawin mo pang 10 beses o 100,000 beses ang ibinibigay mo. Wala na akong pakialam. Maayos na ako. Maayos na kaming magkakapatid dito. Kaya pwede ba pa? Mag-isip-isip muna kayo. Ayusin niyo muna ang sarili niyo bago niyo kami kunin ulit. Makinig ka nga sa akin, Phil. Babawi kami. Gagawa ako ng paraan. Ako na ang bahala sa lahat. Sige na. Umuwi na kayo. Pakiusap. Maawa ka na sa amin. Hindi ko alam kung ano ang kaya nilang gawin, Phil. Yung mga engkanto galit na galit talaga sila. Pwede nilang paglaruan ang buhay natin. Pwede silang manakit. Pwedeng may mamatay. Hindi natin alam. Kaya pakiusap. Umuwi na kayo. Bago pa may mangyaring masama. Tama na muna pa. Tama na yung mga engkanto na yan. Ayaw ko nang maniwala. Ayaw ko na. Pagod na ako. Parang lagi na lang tayong kinokontrol ng mga buwisit na engkanto na yan. Ang gusto namin. Yung buhay na kami ang may desisyon. Hindi sila. At hindi ko na uulitin pa sa'yo. Hindi na kami babalik. Sige na. Umalis ka na pa. Lumipas ang mga araw na hindi na bumabalik si Lolo Rico. Walang pagbisita. Para bang biglang naglaho. Mabigat sa dibdib ni Tito Phil. Oo. Kasi kahit papano, ama pa rin niya yon. Pero may kaunting ginhawa pa rin. Para bang sa unang pagkakataon, hindi siya gumigising sa takot na may kaluluwang tatayo sa paanan niya para magpaalala ng kasunduan. Ang mga kapatid niya naman nagpapakita ng saya, maingay, lumalakas. Parang bumabalik ang kulay sa mga mukha nila. O iyon ang akala niya. Dahil may mga ngiti na hindi umaabot sa mata, may mga tawa na parang may kasamang hikbi pag siya'y nakatalikod.
At kapag gabi na, may naririnig siyang pag-ubo. Mga impit na daing, mga bulong na hindi niya maunawaan. Parang may nakasabit pa rin sa kanila. Isang araw noon, pag-uwi ni Phil mula sa mahabang araw sa eskwela, pagod, gutom, pero sabik silipin si Nonoy. Agad siyang nagtaka nang mapansin niyang bukas ang pinto ng kwarto ng bata. Tahimik lang. Wala siyang naririnig na tawanan. Walang mahinang hinga na karaniwan niyang dinadatnan. Nang marating niya ang pinto ng banyo, may kakaibang kaba na pumasok sa dibdib niya. May sapilitang paghinga, parang ingay na pagtatakbuhan. Pagbukas niya ng pinto, parang huminto ang mundo niya. Si Nonoy, hinahabol ang hininga, kinukumbulsyon, nakadapa sa malamig na sahig, naninigas ang buong katawan. Halos hindi makilala ang bata sa pangingitim ng labi. Nonoy! Napasigaw si Tito na parang napigtas ang puso niya. Nagkagulo ang lahat. Ang nagbabantay natataranta. Ang dalawang kapatid ay umiiyak na nandun pala sa taas. Ang mga tagabantay na binabayaran nila ay nataranta dahil galing ito sa labas at may binili lang ito. Pilit pa rin itong kumikilos pero halatang hindi sapat ang kagamitan sa bahay. Dalhin na natin sa ospital. Bilis! Halos pasigaw na utos ni Phil. Nanginginig ang boses. Pagkarating sa ospital, hindi na nakapasok si Phil kaagad. Pinaupo siya sa labas at ang bawat segundo ay parang martilyong kumakatok sa ulo niya. Nanginginig ang kamay niya. Paulit-ulit niyang pinipilit na maging kalmado. Pinipilit na punitin ang sariling takot. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, lumabas ang doktor. At doon nakita niya yung tingin na kahit hindi pa nagsasalita, alam na alam mo na ang sagot. Yung tingin na parang humihiwa sa kaluluwa. Lumapit ang doktor, marahang huminga, at saka umiling. At doon tuluyang bumagsak ang mundo ni Phil. Si Nonoy, wala na. Wala na ang batang ilang araw lang ang nakalipas ay nangangarap ang makalabas ng ospital. Wala na ang batang pilit pa niyang pinapalakas ng loob na gagaling. Wala na yung kapatid niyang mas pinili pang maging mahirap ulit basta kapiling ang pamilya nila. Wala na si Nonoy. Hindi na mawari ni Phil ang naramdaman niya at wala na siyang pakialam sa itsura niya. Iyak lang siya ng iyak. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magdalamhati sa ospital. Mukha siyang batang kawawa, pero wala siya talagang pakialam. Yakap-yakap niyang malamig na katawan ni Nonoy. Nananalangin siya sa Panginoon na sana nasa ligtas na lugar ang kapatid niya at hindi napunta sa mga engkanto-engkanto na sinasabi ni Lolo Rico. Ilang saglit lang dumating ang mga magulang nila at ang dalawa pa niyang kapatid. Galit na galit si Phil sa kanila sa loob-loob niya. Pero hindi mo naman masisisi ang mga iyon na mag-alala at umiyak dahil wala na nga si Nonoy. Punong-puno ng iyakan ng ospital noon. Kanya-kanya sila ng hinanakit. Kanya-kanya sila ng sakit na nararamdaman. Sobrang bigat ng pag-aayos nila ng burol ng bata. Lahat sinisigurado nilang mamahalin. Kumbaga, doon sila bumawi kay Nonoy. Ibibigay nila ang lahat. Ang kabaong ay ingrande. Maging ang pinagpwestohan ng burol. Pati ang mga pagkain at upuan, lahat ay pinaganda at ginastusan. Parang isang ingrandeng kaarawan ang dating. Sayang nga lang, hindi naranasan ni Nonoy ang ganitong pag-aalaga noong buhay pa siya. Maraming dumating na mga bisita, mga kababaryo nila. Karamihan ay simple lang ang itsura, halatang kapos din sa buhay.
Wala namang kaso iyon kina Tio at sa pamilya nila. Galing din sila sa hirap ng buhay. Ang importante sa kanila noon ay marami ang nakiramay kay Nonoy. Ibig sabihin, maraming nag-aalala sa bata at may pakialam pa rin sa kanya. Kahit gaano kahirap ang naging buhay nila. Ang mga magulang ni Phil, lalo na si Lolo Rico, ay hindi pa rin tumigil sa pagsisinungaling. Kahit sa mismong burol ng bata, para lang makalikom ng gintong baryang lalabas sa bulsa niya. Iyak-tawa na lang ang nagagawa ni Tito Phil noon. Gusto man niyang kumprontahin si Lolo Rico. Ayaw naman niyang magkagulo, lalo pa at burol ito ng bunso nilang kapatid. Ilang araw lang ang lumipas, hindi na nila pinatagal. Nilibing na nga si Nonoy sa pinakamahaling sementeryo sa bayan nila. Mahal ang lupang binili, permanente na iyon. At sa totoo lang, kakasya ang buong angkan nila sa laki ng lupang iyon. Nakakalungkot lang na ang pinakahuling pinanganak sa kanilang pamilya ay siya pa ang unang-unang hihimlay. Pagkatapos noon, iniisip ni Tito Phil na magkanya-kanya na talaga sila. Talagang dodoblehin niya ang pagbabantay sa mga kapatid pa niyang babae. Sisiguraduhin niyang hindi na rin niya kakausapin ang tatay niya. Ganoon na kabuo ang loob niya. Pero si Lolo Rico mismo ang lumalapit kay Tito at may sinasabi ito sa kanya. Phil, makinig ka naman na. Nagagalit na ang mga engkanto. Kinuha nila ang buhay ni Nonoy. Sila ang may kagagawa nito. Unti-unti nila tayong uubusin kung hindi tayo makikinig sa kanila. Utang natin sa kanila ang kaginhawaan ng buhay natin ngayon, Phil. Makinig ka naman sa akin pakiusap. Makinig ka naman. Huwag mo nang antayin na maubos kayong mga anak ko. Hindi na kami konektado sa engkanto na yan, Tay. Kaya huwag mong isiksik sa utak namin na kailangan may utang na loob kami sa mga engkanto mo. Namatay si Nonoy sa natural na paraan. Kaya mag-antay ka kung papansinin ka namin o hindi. Ganoon lang. Ayaw na nga naming sumunod eh. Ayaw na namin sa buhay na gusto mong mangyari. Ayaw naming maging alipin ng pera at ng mga engkanto sa bundok na yan. Konektado pa rin kayo dahil mga anak ko kayo. Sa inyo dumadaloy ang kayamanan ko. Minsan ka ring nakinabang, Phil. Hindi ka magkakaroon ng negosyo kung hindi dahil sa pera. Hindi ko sasabihin pera ko dahil kasamkapan lang ako ng mga engkanto para yumaman tayo. Sumunod na lang kasi tayo. Pakiusap. Umuwi na kayo. At umuwi ka na. Ano bang ibig mong sabihin pa? Tama na. Hindi nga kami uuwi. Uuwi kami kung gusto namin. Paulit-ulit tayo eh. Sige na. Magkanya-kanya na muna tayo. Huwag mo na tayong gumawa ng away dahil kalilibing lang ni Nonoy. At siguradong nandito pa ang kaluluwa niya. Anak, ginawang sumpa ito. Ginawang sumpa ng mga engkantong yun ang binigay nila sa akin. Niloko nila ako. Sabi nila, walang kabayaran. Pero hindi mo naiintindihan. Ang mga kaluluwa niyo ang gusto nilang kunin. Sinimulan na nila kay Nonoy. Anak ko, kapatid mo. Siya ang unang binawi nila. Huwag mo nang hayaan na madagdagan pa ng bihag ang mga engkanto. Hindi ko alam kung kanino hihingi ng tulong. Wala tayong pagpipilian kundi ang sumunod na lamang. Dahil kapag hindi natin ginawa, baka ikaw, baka ilan sa mga kapatid mo, baka pati ako, mawawala na lang bigla. Kung ganun pala pa, bakit hindi mo na lang tigilan ha? Bakit hindi mo na lang itigil ang pakikinabang dyan sa kapangyarihang binigay nila sa iyo? Ba't hindi mo na lang itigil ang pagsisinungaling? Pa, magsumikap na lang tayo kagaya ng dati. Tutulungan kita. May negosyo na ako. Kayang-kaya natin mabuhay ng normal, ng patas. Tigilan mo na yung sumpa. Sabihin mo sa kanila, alisin na nila ang ibinigay nila sa iyo. Gawin mo yan pa, para mabuhay ka ng normal.
para walang mawala sa atin ulit. Sinubukan ko na pero ayaw nila. Mapanlin lang at mapagpangga pala ang mga engkantong iyon dahil mga itiman sila. Nadala ako sa hirap ng buhay natin kaya masyado akong nagpagamit sa kanila. Pero mga buhay pala natin ang kapalit, anak. Mga buhay natin. Kaya hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Sobrang hirap na ako. Hindi alam ni Tito Phil kung paniniwalaan niya pa si Lolo Rico. Kasi hindi naman niya alam kung bumibigat ba ang bulsa ng tatay niya habang nagsasalita. Napatingin na lang siya doon ng normal, tapos tumalikod na. Tinilikuran niya ulit ang ama niya. Habang nasa loob siya ng bahay, hindi niya maiwasang mapaisip. Kasalanan ng ama niya ang mga nangyayari kung totoo mang sinisingil sila ng mga engkanto. Dahil kung hindi tinanggap ng ama nila ang ganong sitwasyon, marahil wala silang maranasang ganyan. Oo, nakinabang silang lahat, pero sana hindi inabuso ng ama nila ang kapangyarihan. Pero dahil hindi matiis ni Tito Phil ang mga magulang niya, ay umuwi pa rin siya. Siya lang mag-isa nun dahil may naisip siyang ideya para baka sakaling malayo na ang ama niya sa mga engkanto na sinasabi nito. Pa, makinig ka naman sa akin ngayon. Ibenta mo ng bahay na to o kaya ay ipag-iba mo. Tapos doon kayo bumili ng panibagong bahay sa bayan ulit. Sige na pa, para lubayan na kayo ng mga engkanto. Dahil kapag nandito kayo sa paanan ng bundok, lalo lang silang manggugulo sa inyo. Lalo nila kayong hindi patutulugin dahil nandito kayo mismo sa teritoryo nila. Subukan mo lang pa at subukan mong maging totoo. Subukan mong wag nang magsinungaling para kahit kaunti, mawala na ang sumpa. Sa palagay ko, yun lang ang makakakontra sa kanila. Pwede nga, pero parang tinatakasan natin ang mga engkanto. Parang walang utang na loob tayo. Pero sila naman ang nagbigay nito sa atin, di ba? Mas magandang ipag-iba na lang natin ang bahay na to kaysa may bago pang madamay at may bagong makinabang. Sige pa, gawin nyo na. Aantayin namin kayo doon sa bayan. Hahanap din ako ng bahay na pwede nyong bilhin na medyo malapit sa amin. Hindi na talaga kasi pwedeng magsama-sama tayo. Pasyensya na. Pero yan lang ang matutulong ko sa iyo sa ngayon. Salamat at nakikinig ka. Basta gawin niyo ang lahat para mawala kayo sa lugar na to. Sirain niyo ang dapat sirain. At ang bilin ko sa iyo pa, iwasan mo nang magsinungaling ulit at sana panindigan mo to. Oo anak, pangako. Tutupadin ko yan. Hahagilap na ako ng mga taong pwede nang gumiba ng bahay. Masakit man sa akin at nakakapanghinayang. Pero kung tamang sinasabi mo na baka makabawas yon sa sumpa, gagawin ko na lang. Pinagiba nga ni Lolo Rico ang bahay niya. Talagang nasayang ang lahat. Marami na ngang hinang-hinayang pero alam naman ng mga nakakaalam kung ano ang hangarin nila. Kung bakit yon sa pilitang ginawa. Mangyak-ngyak ang nanay nila. At ang dalawa niya pang kapatid na nakatira sa bahay na yon. Pero wala ganon talaga. Nakahanap din naman kaagad sila ng mabibilhang bahay sa bayan. Siguro mga 10 bahay lang ang pagitan mula sa bahay ni Tito Phil. Akala nila magiging maayos na. Pero nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa mismong bahay ni Tito Phil. Kuya, nanaginip ako. May isang gwapong lalaki. Inaaya niya akong sumama sa kanya. May naging panaginip pa nga ako na pakakasalan niya ako. Tapos, nanaginip din ako na pinakasalan niya talaga ako. Ang galing ng mga panaginip ko. Tuloy-tuloy talaga. Kaya ayon, parang hindi ko siya maiwasang ikwento. Matagal ko lang napapanaginipan yung lalaki, kuya. Alam mo yung dati nating bahay, doon sa bundok? Doon daw nakatira ang lalaki. Pinapapunta niya nga ako doon Anong itsura niya nang nasa panaginip mo? Tao ba yan?
Kinakausap ka ba? At ano pang mga sinasabi niya sa'yo? May pinapangako ba siya sa'yo? Inaaya ka ba niya sa mundo niya? Ano? Sabihin mo sa akin. Parang sobrang gwapo. Ganyan. Pero parang hindi siya tao eh. Kasi medyo weirdo yung presensya niya. Siguro engkanto yun. Nakakarinig ako ng mga engkanto tungkol sa mga engkanto dati. Baka yun nga yun, kuya. Ang gara nga ng mga panaginip ko eh. Pero masaya. Wala naman siyang pinapangako. May nasabi lang siya na magsasama rin daw kami pagdating ng araw. Ganun ba? O sige, Eli. Pwede ba sa susunod na pag napanaginipan mo siya ulit, huwag mo na siyang kakausapin. Sabihin mo kaagad sa akin ha. At huwag na huwag kang pupunta sa bundok. Mangako ka sa akin, pwede ba? Seryoso ba yan, kuya? Baka panaginip lang talaga. Pero sige, hindi naman ako aalis dito sa bahay eh. Hindi rin naman ako sasama kung totoo man yun. Ayoko namang magkaasawa ng engkanto, no? Tama yan, Eli. Tama yan. Huwag kang gagaya kay tatay. Sige na, sige na. Basta mangako ka sa akin na hindi ka alis ng bahay ha. Mangako ka kay kuya na hindi ka alis. Oo, kuya. Pangako. At doon lang bahagyang nakahinga si Tito Fel. Kahit alam niyang nagsisimula na naman ang kakaibang presensya sa paligid nila. At kahit malinaw sa isip niyang hindi basta panaginip ang sinasabi ni Ele, pinilit niyang pinaniwalaan ang pangakong iyon. Dahil sa ngayon, iyon na lang ang meron sila. Laban sa kung anumang nilalang na sumusubok muli na pumasok sa pamilya nila. Pero ang paghihirap nila ay hindi na unti-unting pinapatagal. Kinabukasan, naglalaro si Tita Ele at ang ina ko sa bakuran. Hindi yung mga larong pambata, kumbaga yung mga larong gumagawa ng mga pulseras gamit ang mga sandan. Mga larong pangdalaga. Sa hindi inaasahan, humangin ng napakalakas. Nabuwal ang puno na maliit at saka tumama yun sa noo ni Tita Ele. Puno lang iyon ng malunggay. Pero parabang malakas ang pagkakaparsa. Kaya talagang binawian ng buhay si Tita Ele. Hindi na gaanong kadetalyado sa libro kung ano talaga ang nangyari pagkatapos nun. Basta, kagaya ng ginawa nila kay Nonoy, nandoon sila sa ospital. Iyak ng iyak ang mga naiwan. Pinaburol ng enggrande at inilibing sa sementeryo kung saan naroon ang bangkay ni Nonoy. Doon na nakumbinsi si Tito Fel at ang iba pa nilang natitirang mga kapatid na talagang may kinalaman nga yata ang engkanto kung bakit inunti-unti sila. Pero wala na silang magagawa dahil malayo na sila sa bundok. Halos mabaliw na nun si Lolo Rico kasi nasa kanya ang lahat ng sisi. Dahil totoo naman, siya ang tumanggap at nagpasilaw sa yaman. Totoo. At sinubukan nila na lumapit sa kung sino-sinong manggagamot at albularyo. Pero wala na silang magawa dahil nakakapit na talaga ang sumpa ng engkanto sa tatay nila. At sigurado, unti-unti nga silang mauubos. Walang-wala na silang pag-asa nun. Parang nagugulo na ang mga utak nila. Parang unti-unti na silang nababaliw sa sobrang dami nila ng iniisip. Pa, hindi naman nagpapakita sa iyo yung mga engkanto, di ba? Baka pwede ka makiusap. Sabihin mo na gagawin natin ang lahat para matigil ang sumpang ito. Gagawin natin ang lahat na ipagawa nila. Basta hindi labag sa kalooban natin. Kahit ano pa yan. Wala na, anak. Hindi na sila nagpapakita sa akin. Kung lumabas man sila sa panaginip ko, lagi silang galit. Lagi nila akong pinagbabantaan. Hindi nila pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Ilang beses na akong nagmakaawa, pero wala na talagang ibang paraan, anak. Hindi na ako nagsisinungaling. Bihira na lang may lumabas na baryang ginto sa bulsa ko. Kung ano na lang ang natitira,
Yun na lang ang ginagamit namin ng nanay mo at ng dalawa mo pang kapatid. Hindi na ako umaasa sa kanila ngayon. Pero gabi-gabi nila akong tinatakot sa panaginip ko. Halos gabi-gabi, anak. Paano na yun, Tay? Hindi na natin mababawi ito kung talagang sumpa na. Sabihan mo yung dalawa kong kapatid. Magdubli ingat sila. Lalong-lalo na kayo ni nanay. Ako nang bahala dito kay Ross at kay Conchita. Kahit medyo mahirap pa silang makausap sa ngayon dahil dikit na dikit talaga sila ni Ellie. Hindi pa di tuluyang magaling si Ross. Si Conchita naman ay mabuti na. Kaya tinututukan ko talaga siyang mabuti. Na anumang oras ay pwede siyang kunin. Naawa ako kay Ross, Tay. Baka kung gugustuhin ng mga engkantong yan, wala din ako magagawa. Pero wala pa akong nakikitang pahiwatig kay Ross. Kaya mag-obserba ka sa bahay niyo, Tay. Gawin mo ang lahat para sa proteksyon nila. Pero kapag ganun pala talaga sa mga ganun na nangyari, marami kang hindi inaasahan. Dahil ang nanay ni Tito Phil na si Lola, makalipas lang ang ilang linggo, yun naman ang kinuha ng pinaniniwalaan nilang mga engkanto. Nagsimula daw maging balisa ang nanay nila. Nagsasalita ng kung ano-ano at nagtuturo-turo ng mga bagay-bagay. Tapos tumakbo, tinuturo ang direksyon papunta sa bundok. Pilit daw yung hinahawakan ni Lolo Rico. Hirap na hirap siya dahil sa sobrang lakas daw ng katawan ng nanay ni Tito Phil. Hanggang sa bigla na lang sumigaw ang nanay niya na parang mayroong nakasapi. Nagkibot-kibot daw yon. Hanggang sa biglang nawala ng malay at inakala nilang nakatulog lang. Nilagay lang nila iyon sa higaan at pinaypayaan ng ilang oras. Hindi nila namalayan na hindi na pala humihinga. Wala na palang buhay ang ilaw ng kanilang tahanan. Sinubukan pa nilang dalhin ulit sa ospital, pero matagal na palang hindi na humihinga. Ang sabi nila, inatake daw sa puso. Pero wala naman yung sakit sa puso at hindi rin nagkaroon ng high blood. Kaya nakakapagtaka. Sobra-sobra na naman ang hinagpis ni Lolo Rico at sinisisi na naman niya yung sarili niya. Awang-awa na noon si Tio Phil kay Lolo Rico. Wala na ang asawa niyang mahal na mahal niya. Saglit na saglit lang nabigyan nila ng oras sa isa't isa. Dahil magmula nung nagkaroon sila ng pamilya, nabuhos na lahat ng oras nila sa mga anak. At nung nagkaroon sila ng saglit na yaman, noon lang sila nagkaroon ng oras sa isa't isa. Tapos binawi din agad na ganun kaaga ang asawa niya. Para paiksiin ang nakasaad sa libro, kinuha ni Tio Phil ang dalawa niya pang kapatid sa tatay nila. Ilang araw din ang makalipas noon, tinapos naman ng ama niya ang sarili niyang buhay. Oo, nagpakamatay si Lolo Rico sa pag-akalang matatapos ng sumpa kapag nawala siya sa mundo. Ang mga anak niya parang gusto na ring sumunod. Hindi na magkamayaw sa kakaiyak. 2 kabaong ang pinaglalamayan nila pagkatapos mamatay ng 2 pang kapatid. Halos buwan-buwan na silang nandoon sa purinarya kung saan binuburol ang mga mahal nila sa buhay. Nadagdagan na naman ang 2 lapida sa nabili nilang lupa sa sementeryo. Aanin pa nila ang mga pera ngayon. Aanin pa nila ang kayamanan. Para saan pa ang lahat-lahat ng pinaghirapan nila at ang sakit ng buhay na naranasan nila. Wala na silang mga magulang. Napunta na kay Tio Phil ang lahat ng responsibilidad dahil siya ang pinakamatanda. 4 na kapatid pa ang kargo niya. Bukod doon ay ang sarili pa niya. Rolly, Jong, sana naman titiyakin ninyo ang pag-iingat na mayroon ako. Protektahan natin si Ross.
dahil si Rose ang natitirang pinakasakitin sa atin. Si Conchita ay okay na. Ngayon kahit wala na ang tatay, huwag pa rin tayong makampante. Dahil hindi naman tayo sigurado kung tatantanan tayo ng mga engkantong yon. Basta mangako kayo sa akin, hindi kayo magbabadaig kapag napanaginipan ninyo ang mga nilalang na yon. Kailan pa matatapos to, kuya? Wala namang nangyayaring maganda sa atin. Puro na lang kaguluhan. Puro na lang may namamatay. Ayoko na ulit makaramdam ng ganito, kuya. Umalis na lang tayo. Tumira tayo sa ibang lugar. Ayoko nang makita pa yung bundok na yan. Dahil yan ang pinag-ugatan ng lahat ng nangyari sa pamilya natin ngayon. Huwag mong sisihin ang bundok, Rolly. Sisihin mo ang mga desisyon ni tatay. Kung inisip lang sana niya na huwag abusuhin ang binigay sa kanya ng mga engkanto, o kaya naman ay hindi niya na lang sana tinanggap iyon, tahimik sana tayo ngayon. Alam niyo naman sa sarili niyo, di ba, na kung magtatrabaho tayo, kaya nating itaguyod ang pamilya. Sadyang ayaw lang tayong payagan ni tatay noon. Hindi ko magawang makampante, kuya. Nakakaramdam ako ng mali. May mali sa hangin. Parang nakakaramdam na naman ako ng kamatayan. Ayaw ko na. Ayaw ko na talaga. Paano na lang kami? Nila Jong at Rose, pati si Conchita. Paano ka? Paano ka, Kuya Phil? Paano na tayo? Paano na lang tayo ang natitira? Magiging maayos din ang lahat, Rolly. Huwag kang maglala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil hindi makakatulong ang mga negatibong bagay sa ganitong sitwasyon. Lalo na sa ganitong usapan. Kaya sana, manindigan kayong lahat na wala nang mangyayaring kamatayan sa susunod. Gagawin natin ang lahat para protektahan ang isa't isa. Hindi na natin hahayaan maulit pa ang kahit na ano. Matapos ang kanilang usapan, nagaya si Rolly at Jong na pumunta mula sa parke para magpahangin. Pinapaandar nila ang sasakyan nun. Pinayagan naman sila ni Tito Phil kasi alam niya na wala namang mangyayari sa kanila sa parke dahil marami ang tao doon. Ang ginawa noon ni Tito Phil, inasikaso niya lang si Ross. Pinainom ng gamot, pinakain. Tipikal na ginagawa nila sa araw-araw. Nanood ng telebisyon, naghugas ng mga pinggan. Basta nakalagay doon na sobrang kampante lang siya. Agad, sa sumapit ang gabi, hindi pa rin umuwi sina Rolly at Jong. Dito na nagduda si Tito Phil. Sinubukang hanapin ni Tito Phil ang dalawa niyang kapatid at magtanong-tanong kung saan sila. Pero wala silang maibigay na sagot. Simula noon, umakyat ang kaba ni Phil. Hindi na siya mapakalma. Kalawat kanan na ang paglakad niya hanggang sa bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga bagay na hindi mo maiisip na maaring nangyari sa dalawa. Kinabukasan, wala pang tulog si Tio Phil dahil sa pagkakaalala. Nakatanggap siya ng balita. Ang dalawa niyang kapatid, nabundol pala. Nabundol sila ng isang truck. At 10 oras na palang patay sila. Kaagad na pumunta sila at sumugod sa ospital. Halos magikaos na sila noon. Wala nang lumalabas na luha kay Tio Phil. Nagbayad na lang si Tio Phil ng mga bills at kung ano-ano pang kailangan bayaran sa ospital. Ang kapatid naman niyamang babae ay ganun pa rin. Iyak ng iyak pa rin. Napabuntong hininga na lang si Tio Phil. Napadasal at nahihirapan sa hinihinagbay sa kanyang utak. At sinabi niya na sana huli na iyon. Sana hindi na maulit. At kahit parang napaka-imposible naman sa kanya na mapakinggan, dahil kahit ilang beses siyang nagmag-aawa, unti-unti pa rin na inuubos ang pamilya niya. Ganoon na naman
Burol na naman ulit. Paulit-ulit na lang. Kahit siguro ang mga taga sa kanila ay napapagod nang pumunta. Kasi wala na mga ganaong tao ang dumalo sa burol ni Rolly at kay Jong. Sa dami ng pagkaing binili nila, parang nasayang lang. Saglit na lang binorol ang dalawa. Siguro nasa 2 araw lang din. Pinapalibing niya kaagad. Wala na siyang ginawa pang seremonya. Pinadasalan na lang sa pare ang puntod at ang bangkay. Pagkatapos noon, tapos na. 3 na lang sila ni Ross. Pumunta daw si Tio Phil sa bundok noon. Naghihinagpi siya. Nagsisigaw ng malakas. Dalang bigat ng lahat ng nangyari sa pamilya niya. Kayong mga engkanto kayo. Sinamantala niyo ang kahinaan ng tatay ko. Sinamantala niyo ang panahon na desperado kami. Na wala kaming pera. Wala kaming mapuntahan. Halos wala kaming pag-asa noon. Nilapitan niyo siya noong pinakadurog siyang tao. Ang kapal ng mga mukha niyo. Para gawin niyo yun. Sinilaw niyo siya sa ginintoang barya. Sa mga pangakong hindi naman totoo. Ginawa niyo siyang kasangkapan. Tinuruan niyo siyang maging sinungaling, manlamang at mang-abuso. Mga bagay na hindi niya ginawa kailanman noon bago kayo dumating. Hindi kayo tumulong. Iniligaw niyo siya. At pagkatapos, kinuha niyo ang mga magulang ko. Kinuha niyo ang mga kapatid ko. Kinuha niyo ang buhay nila na wala man lang awa. Parang hindi sila tao. Parang wala silang halaga. Para saan? Para sa kapangyarihan? Para sa kapritso? Para lang masunod ang gusto nyo? Pero tandaan nyo to. Hindi na dapat kayo nang himasok sa buhay ng mga mortal. Hindi nyo teritoryo ito. Hindi nyo karapatan to. At ngayong sinira nyo na ang buong pamilya ko mula sa pagkabata hanggang sa paghihirap namin. Hanggang sa huling hininga nila, sinusumpa ko kayo. Sinusumpa ko ang bawat isa sa inyo na may masamang hangarin sa mga tao. Sinusumpa ko ang lahi ninyo na walang ibang ginawa kundi manggapang sa dilim para sirain ang mga mahihinang nilalang. Masaya na ba kayo? Masaya na ba kayo ngayon na ganito ang itsura ng buhay namin? Naubos na kami. Na halos wala nang natira. At kung hawak niyo man ang kaluluwa ng pamilya ko, kung totoo mang nasa mga palad niyo ang kapalaran nila, isang araw, huwag kayong mag-alala. Haharap din kayo sa tunay na Diyos. Sa Diyos na hindi niyo kayang impluwensyahan o lokohin. At doon, walang engkanto, walang salamangka, walang kapangyarihan na makakapagpaligtas sa inyo. Magdudusa kayo, kagaya ng impyernong pinaranas niyo sa amin. At iyon ang paninindigan ko hanggang sa huling hininga ko. Tinanggap na ni Tito Phil na posibleng kinabukasan siya naman ang mamatay. O kaya ay si Ross o di kaya ay si Mama. Basta naniwala siya noon na may kapangyarihan ang lahat ng binitawan niyang salita. Pero para lang pala siyang naghintay sa wala. Dahil paglipas ng mga taon at halos umabot na sa 1 dekada, buhay na buhay pa rin silang tatlo. At aminin niya, sobra-sobra pa ang swerte nila. Hindi sila kailanman nagipit. Hindi sila nauubusan ng pera. Talagang umuulan ng biyaya sa kanila. Hanggang si Tio Phil nagkaroon ng sariling pamilya. At napakaganda ng buhay na naibigay niya sa mga ito. Si Tita Ros naman nakapagtapos ng pag-aaral. At gumanda rin ang husto ang takbo ng buhay. Parang napalitan ang lahat ng sakit, puot at pagkadismaya. Nalabis-labis na swerteng isang klaseng swerteng tila ipinagpalit ng kapalaran sa lahat ng bigating pinagdadaanan nila noon.
Pinagmamalaki ni Tito Phil ang swerte na naranasan niya dahil alam niyang hindi iyon galing sa mga engkanto, kundi dahil sa pagsusumikap niya sa pag-aaral at pagtatayo niya ng negosyo. Taon-taon tuwing undas, palaging maganda at ingrande ang mga kandila at mga alay na nandoon sa puntod ng mga yumaong kapamilya. Si nanay naman ay nakapag-asawa din. At yun nga, nabuo ako. Hindi na sila nakalimot, maging ang mga anak niya. Sinabihan niya ang mga ito ng kwento ng buhay nila. Dahilan din para isulat niya ang libro para hindi mamatay ang nangyari. At para paniwalaan rin ng mga tao na talagang mayroong mga engkanto lalo na sa bundok ng Banahaw. Dahil minsan silang pinatikim ng sarap ng buhay. Hindi kailanman naging susi ang nangyari para matakot si Tio Phil sa Banahaw. Talagang minsan umaakyat siya doon. Dahil kahit papano, umaasa siya na nandun na iwan ang mga kaluluwa ng mga kapamilya niya. Si Tita Ros naman, hindi naniwala. Dahil ang pinapaniwalaan niya, kasama na ng Panginoon, ang mga kaluluwa ng mga magulang at mga kapatid niya na yumao. Ganon din si nanay. Nag-aalay pa rin naman si Tio Phil sa bundok ng Banahaw, malapit sa dating kubo ni Lolo Rico. Hanggang sa bawian ng buhay si Tio Phil, dala-dala niya ang karangalan ng kwento niya. Ang mga anak niya rin, talagang naniwala sila sa tatay nila. Si Tita Ros naman hindi na ata nagpamilya. Kasi hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya. Pero sobrang tanda na at kulubot na rin, na nanghihina na. Pero kaya niyang patutuhanan ang mga kwentong iyon. Mayaman pa rin naman si Tita Ros. Ngunit alam ko, wala siyang ipon. Dahil lahat ng natitira sa kanila ni Tio Phil noon, binigay nila sa mga anak. At kay Tita Ros naman, ginawa niyang donasyon para sa mga nangangailangan. At kami naman, namuhay lang ng simple. Meron kaming sariling tourist spot dito. At hindi na namin hinangad na yumaman. Dahil napalaki naman talaga sila ng tama. Yung libro, si Tita Ros ang may hawak ngayon. Palagi naman niya itong pinapabasa sa aming mga pamangkin. At sa iba pa naming kamag-anak. Pumapayag naman sila na ibahagi ang kwento sa aming mga kaibigan at mga kapitbahay. Talagang ayaw nilang mamatay ang kwento. Gusto nilang ipaalala na may mga nilalang talaga sa bundok ng Banahaw na pwedeng makasira sa buhay natin, na pwedeng maligaw tayo kung hindi natin pinagkatiwalaan ang kabutihang ipapakita nila na sa umpisa lang naman. Kaya nasabi kong mahirap ang buhay namin dahil natutunan naming hindi umasa at hindi tumanggap ng madali ang bagay, kundi magsumikap. Maraming gustong tulungan kami ni Tita Ros pero walang tumatanggap. Talagang lahat kami mas bumabalik kay Tito Phil sa kwento niya na mas pinipili niyang magsumikap kaysa umasa sa iba. Nanghingi lang ng tulong sa una, ganun lang. Nasabi rin namin na hindi imbento ni Tito Phil ang nasa libro at ni Tita Ros. Dahil pinakita sa amin ng matanda ang mga gintong barya na natira na dati ay itinatabi ni Lolo Rico. Luma ang mga barya pero kitang-kita pa rin ang kanilang kinang. Sobrang kakapal na mga gintong iyon at may nakasulat doon na wala sa wika natin. Ganito, Shaal Verin Lumain. At talagang malaking halaga, lalo na sa panahon natin ngayon kung ibebenta. Ngunit mas pinili ng pamilya namin na itago ito. Parang naging memorabilia na ito ni Lolo Rico, ni Tio Phil, at ng iba pa nilang mga kapatid na yumao na. Binansagan nila iyong Banahaw's Gold.
Ngunit higit pa sa material na halaga ng mga gintong barya, naglingkod ito bilang paalala ng aral na natutunan namin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahalan, pagtutulungan at sakripisyo para sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit naming dalhin ang leksyon na iyon sa aming buhay, sa paraan ng pag-aalaga namin sa isa't isa at sa pagpaparangal sa alaala ng aming mga yumaong kapamilya. Hindi man kami makaligtas sa lahat ng sumpa o kapalaran, natutunan naming humarap sa hirap ng may tapang at laging isa puso ang kabutihan at dangal. Ang mahalaga ngayon, hindi na nanatili ang sumpa sa pamilya. Tapos na ito. At hindi rin ito naipasa kay Tita Ros. Kaya nanatiling sarado ang libro. At kaya naman naging sakim ang isang tao, ay kulang tayo sa malayang pag-iisip. Yun lang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Mag-ingat sa kayamanan ng mga engkanto.